meron pong shooter. Ibig sabihin, namamaril po dyan sa kahabaan ng NLEX na hanggang ngayon ay bulag pa rin po ang ating mga otoridad and dapat mabilisan aksyon ang gagawin nila para matukoy kung sino pa itong taong ito na may kagagawa ng random shooting dyan po sa NLEX. And kung di ako nagkakamali, 4 na po ang biktima. Luckily, wala pong nasawi pero serious po ang injury. Kanang hapon po sa inyo, Ma'am Alicia Bagono. Good afternoon po, sir. Okay, masamang balita po itong nakarating sa amin na biktima po yung anak niyo si Ryan. Bago ang lahat, kumusta pong kalagayan niya po, ma'am? Na-opera na po siya kahapon. Okay naman na po, natanggal na po yung bala sa ulo niya. Oh, saan ho ba siya nakaupo sa sakyan nung tumama Siya po yung yung driver. bala? Driver. Siya po yung driver. Siya po nang mamanayo. Kasama ho kayo at that time? Opo, mismo, sa likod po. Okay, saan po banda sa NLEX nangyari po yung pamamaril? Galing po kasi kami ng Santa Maria, Bulacan. Galing Santa Maria? Opo, pauwi na po kami ng Quezon City kasi taga Quezon City po kami. Okay. So southbound po kayo? Opo, yun po. Bigla na lang pong may, doon sa may bandang, ano yun? NGC? NGC. World Trade na, opo, na karatula. Malaking karatula doon. NGC. Doon Okay. kami- Anong oras po ito, ma'am? Mga bandang alas 8 po. Ng umaga o gabi po? Gabi po. Nakita ko po dun sa picture, meron tama sa windshield at meron tama sa side window na driver side. Opo. Okay. At ang tama po sa anak ninyo ay sa may ulo sa left side, taas ng tenga. Opo. Malapit po sa Tintido. Mobile ho ba kayo o naka-stop po yung inyong sasakyan? Buti po na nagkaroon, may ano pa yung anak ko, na ipreno pa ko niya. So Pero tumatakbo yung inyong sasakyan? At that time Opo, tumatakbo? po. Ilang bala po ang napansin nyo? Isa lang po. Isa lang. Isa. Pagkatama, nakapreno po pa yung anak nyo na itabing sasakyan. Kala namin pumutok yung aming goma. Tapos kaya lang, bigla pong hinawakan ng anak ko yung ulo niya. Napayuko po siya. Yung pong sasakyan namin, muntik na pong umakyat ng railings. And buti na lang napigilan po ng anak ng asawa ko na katabi niya. Na i-control po niya na mag-steady. Wala ho bang overpass bridge sa lugar na yon? Wala po daw, sabi nitong anak ko. Hindi ko po masyado nang napansin yun eh. Okay, pero kung southbound kayo and then sa driver's side, so ang bumaril ay northbound. Opo. Wala ho kayo napansin na kasabay yung Wala. sasakyan? Kasi madilim. Makatabi na po kami ng ng railings eh. So posible na yung pong nasa fast lane ang pwede may kagagawan. Sa kabila. Opo. Maski na hindi po sa kabila, kasabay nyo lang po. Hindi po siguro. Ewan ko lang, doon sa kabila siguro. Maliban na lang kung nasa center lane kayo, tapos wala kayong kasabay sa fast lane. Tama? Marami pong kausap. Ay, marami pong kasabay. Siyempre, kasi gabi po, madilim na eh. Base po dun sa report po, 4 po yung victim. Pero yung nangyari po yung isa, umaga po. Police din po yung biktima. Isang araw lang po yun, sir. Isang araw lang? Tanghali po nangyari yung isa, tapos yung 3 po, gabi po. Halos magkakasunod lang po yung, minuto lang po yung pagitan. Okay, sila ho ba lahat ay parehong southbound o magkakaiba? May southbound, may northbound yung mga nabaril? Bali po, Sir Rafi, nauna po yung sa may Starek, sa may kawayan po. Opo. Starek po na vehicle. Southbound may po yun? Po nangyari. Southbound din po sila, papunta po Maynila. Yung possible po yung suspect on board heading to north direction po. Okay, ang gusto ko malaman, lahat po ng mga victims na mga motorista, sila po ay pawang mga southbound travelers. Yes or no? Ibig sabihin, paminila po silang lahat. Lahat ng biktima. Opo. Paminila. Opo. Okay. Lahat po ba ng mga biktima ay sa center lane ang ginagamit o sa slow lane o sa fast lane? Hindi ko na po, sir, na itanong doon sa ibang Pero po dito po sa victim po namin sa Marilao, sila po yung nasa overtaking lane. Kung sa fast lane po ang biktima at driver po yung biktima, so ibig sabihin from the opposite. Yes, sir. Opo. Yung tumira, meaning northbound. Opo, pa-northbound po. Pero ito pong kausap ko lamang po na mother ng isang biktima, sila po ay nasa center lane, pero again,
ang tama ay driver side. So possible na pa northbound, kasi southbound po sila, pa northbound yung shooter, pero it's also possible na sumabay sa kanila at saka, kasi central lane sila, tapos yung tumira ay nasa fast lane, kasabay nila, binuksan yung bintana, nasa front passenger side, at pwedeng yun ang tumira. So far, sir, ano na pong development sa inyong ginagawang investigasyon? Bali po, sir, yung na-recovered na metal fragment po dun sa victim, pina-ballistic po namin, tsaka cross-match po. Ano pong kalibre ng baril ang ginamit? Caliber 22 po. Dine-determine pa po kung caliber 22 rifle po or airgun. Meron bang airgun na 22? Pag airgun po, hindi po 22 ang airgun. Bulitas lang po ata pag airgun. Correct me if I'm wrong. Meron pong rifle na caliber 22, pero pag sinabi niyo pong airgun, I don't know kung tama pa ako, ang ginagamit lang yan yung parang bulitas lang. So it's either a rifle o a handgun at caliber 22, tama? Opo, meron po kasing metal na bulitas po, sir. So ito po lahat ay nangyari noong October 20. Yes, sir. Opo, noong linggo po. Ano pong klase mga programa ang ginagawa ninyo, aksyon, na para mabantayan itong NLEX, hindi na ito maulit, especially ngayon, mag-uundas na, maraming magbibiyahe, pauwi ng Maynila at papunta ng mga probinsya northbound. Paano po mag-guarantee ang safety ng ating mga commuters? Opo, sir. Meron po tayo nakadeploy na mga police po dun sa NLEX pad sa may Petron po. Ano pong mga klaseng programa na meron po kayong in place na para masiguro na maproteksyonan po natin, kapakanan natin mga motorista, lalo na po ngayon, palapit na undas? Isinaman po natin sa mga deployment plan natin na lagyan yung may kahabaan ng southbound at northbound sa particular sa mga gasolinahan. Kung may mga pulis po tayo para madaling mag-responde in case na may mga mangyaring ganyan. And isa na rin na isinama namin na yung mga kabahayan na malalapit sa NLEX ay ating pinapasyalan sa ating mga pulis dahil doon kasi sa na-recover na bala ay lumalabas na parang pellet o yung airgun. Pellet. Okay. Yes, sir. Alright. At sinabihan namin yung mga malalapit na kabahayan na pag may makita silang nag-i-airgun ay may yung mga bumabaril na mga ibon ay dapat bawal po yun. Kasi siyempre kung hindi tinamaan yung target ay of course tatagos po yun, pupunta sa taas kung sino-sino ang tatamaan, maging stray bullet. Sorry sir, Colonel, I don't think namamaril ng ibon kung sino man itong taong ito na nag-cause ng injury sa apat ng biktima. I think itong sa kanyang balak talaga ay manakit na mga motorista. Kasi po may gabi, meron pa bang ibon sa gabi? Wala na. Yes, ang pamamaril ng ibon, hunting ng ibon sir, sa umaga, at pag naghunting ka ng ibon sir, sa puno, nakatutok yung balay pataas, papuntang langit, hindi po pa diretso. Tama ba, sir? Although isa yun sa possibility, kaya nag-request tayo sa crime lab para matukoy yung trajectory ng bala. Ganito na lamang po siguro, yes, doon sa mga areas na kung saan nanggaling po tinamaan po yung mga biktima, alamin niyo po siguro kung sino-sino sa lugar na yon ay may mga airgun. Gamitin niyo siguro inyong intel funds. Sino-sino sa mga residente dito sa Bulacan nang nagmamayari ng airgun. Malalaman naman po yan eh. Sa bagay, ang airgun, hindi naman po register. Pero saan ba nabibili mga airgun? Siguro pupunta kayo sa mga tindahan ng airgun. Diyan sa may parting Bulacan, sino-sino mga bumili at kailan sila bumili. Diba? And then, diyan sa barangay, siyempre magkaalamanan sa mga tanong, sino-sino mga kakilala nyo may airgun. And then you go from there. At lahat na may mga nagmamaya ng airgun, hiramin nyo po muna yon para ipabalistik yung mga airguns nila. Yes po, gagawin po namin po. Opo. So, Colonel, babalikan namin kayo from time to time para kumuha kami ng update. Yes, sir. Especially ng palapit na undas. Magandang hapon po, Sir Mark. Sir Rafi, simula po nung nangyari yung insidente, agad po naming nabigyan ng pansin at nagbigay po kami ng assistance dun sa mga victims, katulad nga po ng itong victim na kausap niyo po kanina. In fact, the incident was also reported to the police, 2 police stations. Yung isa po kasi nagreklamo sa Marilao and yung isa rin po na-refer po namin sa Bukawi Police Station. So patuloy po yung aming pakikipag-ugnayan sa pamilya. In fact, just recently kausap din po namin yung nanay ng biktima and we were inquiring kung ano na po yung status ng biktima. So natanggal na nga po daw yung bala and patuloy po kaming nakikipag-ugnayan kung paano pa namin matutulungan yung biktima. Wala ho bang mga CCTV sa kahabaan ng NLEX para ma-monitor po yung flow ng traffic?
Meron po tayong mga CCTV, Senator Rafi, and kasama po ito sa iniimbestigahan ng aming ng PNP. And simula po nung Monday, after the incident, agad na rin po nag-coordinate yung PNP sa aming opisina to also review some of the CCTVs, Senator Rafi. Ngayon, sir, ang concern ko, mag-uundas at magkakaroon po ng maraming travelers, northbound and southbound, gagamitin po yung NLEX. Ano pong mga programa, ano po yung mga sistema in place para po masiguro ang kapakanan po ng mga motorista na gagamit po ng NLEX, itong undas? Senator Rafi, actually, every year po meron tayong safety program, road safety program for our motorists, no? Riniremind natin yung usual na blow bucket, no? Na kailangan safe yung kanilang mga pagbiyahe. And with this incident, Senator Rafi, we are increasing our patrol visibility, yung aming mga NLEX patrol crews, even yung mga patrol crews in other expressways na under MPTC, Senator Rafi. So we are definitely increasing our presence dito sa expressway, Senator Rafi. Meron po ba kayong sapat na patrol na sinusuyod yung kahabaan ng NLEX, northbound and southbound? Yes, sir. Yes, sir. Meron po tayong mga patrol. So may mga naka-station po and meron din pong mga umiikot. Umiikot sa kanilang section. Now, isa lang po napapansin ko, correct me if I'm wrong, wala po akong nakikitang sa bawat lugar o strategically located na telepono na pwedeng tawagan in case na siya naplatan o in case na nagkaroon emergency, tatabi ka and then may phone booth doon na pwede kang tumawag kung wala kang cellphone halimbawa. Para yung telepono na nakadirect na sa central office ninyo kung saan man located na yung pwede magbigay ng rescue. Maging sa SLEX din eh. Senator Rafi, may mga telepono po tayo. Malapit ito sa mga lay-by stations po natin, Senator Rafi. We are providing all of this and this is also part of our requirement as a toll road operator na meron po tayong mga ganito. Siguro, sir, Senator Rafi, papadala po namin yung mga locations ng mga telepono nito and we will make sure that it is very visible sa ating motorist. Siguro, hindi lang siguro napapansin ng mga ibang motorista but we will make sure that it is very visible. Alam niyo po, sir, siguro sa pagpasok pa lang ng toll plaza ng mga motorista, nandun siguro yung reminders, at least yung mga location na sinasabi. In case of emergency, these are the location of our emergency phone sa mga laybys. Ito po yung mga location nila. Lalagyan nyo lang po siguro. Siyempre, habang dumadaan sa booth, dahan-dahan, nakahinto sila, mababasa po nila yon. Sana parang reminder o lagay nyo po sa website ninyo. We will take note of that suggestion, Senator Rafi. Salamat po. Okay. And lastly, how about kung kayo po yung makipag-MOA sa Highway Patrol group natin? Is that something possible o hindi? Mahirap. Definitely something that we will welcome, Senator Rafi. In fact, may mga MOA rin tayo with other government agencies like LTO. Yung LTO po kasi yung nagde-deputize ng mga paniket ng aming patrol crew. But usually kasi yung mga deputization niya, very limited lang when it comes to mga vehicle accidents or road safety incidents or vehicular concerns, no? Pero kapag ganito, mga krimen na yung pinag-uusapan, Senator Rafi, Highway Patrol Group will definitely assist us better, siguro. Senator Rafi, kung magkaroon man mang MOA na ganyan, through your help, Senator Rafi, yes, we will definitely welcome that. Yeah, ako po bilang chairman po sa Public Services, sige po, ito po yung akin pong pag-aaralan at magpapatawag po ako ng hearing ukol dito nang sa gayon, ma-prevent, ma-imbestigahan at ma-prevent po yung ganitong klase mga pangyari na. Sige po, mag-ano kayo sa LTO, MOA kayo, and then sa LTO, yung meron tinatawag na flying squad, at mga plano at programa, especially ngayon ng undas, para maiwasan to. Ang good news for me, sabi niyo po, kayo ay tutulong sa mga biktima, financial at medical, tama? Tumutulong na po kami, sir. Nagko-coordinate po kami ngayon sa mga pamilya ng biktima, sir. Okay. Is there a number that they can contact o kayo na po mismo pupunta sa mga victims, sir? Kami na po mismo ang pupunta and sumasadya dun sa mga biktima. In fact, this morning, kausap na po namin yung isa sa mga victim, Senator Rafi. Ayun. Very good. Well, mabuhay kayong lahat dyan sa Metro Pacific Tollways Corporation. Ma'am Alicia, totoo ba na ito pong NLEX ay nakipag-ugnayan sa inyo para mag-volunteer po ng tulong? Tumawag po sila kanina sa akin pero ang tinanong lang po ay kumusta kami. Kumusta yung anak ko.
At sinabi lang po na nabigyan nila na ng kopya ng CCTV yung Marilao Police Station. Huwag niyo po ibaba ang telepono. Kami po ay tatawag muli dito po sa NLEX at obligahin po namin sila na ibigay yung lahat ng klaseng medical assistance, legal and medical. Sana po. Sana po. Kasi nasa hospital pa po kami. Sagot ko po yan. Ako po bilang Senate Committee Chairman ng Public Services na ito po ay nasa ilalim po ng aking jurisdiction sa Senate. Ito pong NLEX at transportasyon. I will make sure na mabibigyan po ng medical and legal assistance ng inyong anak ng ating NLEX. Okay, ma'am? Salamat po. Sige Salamat po.